Clara's point of view. Siguro kung sa ibang pagkakataon, matapos ang kasal ko at mapunta na sa honeymoon, matutuwa ako. Lalo na kung gagawin ko ito kasama ang lalaking mahal ko. Dapat ay masaya ako at sabik sa honeymoon namin ng aking asawa, ngunit hindi. Gusto kong tumakbo palayo sa lalaking napangasawa ko o gusto kong magising sa panaginip na ito. Pero ang panaginip na ito'y totoo. Kinasal ako sa lalaking hindi ko naman mahal. Katatapos lang ng kasal namin at nandirito ako sa kinuhang villa ng magulang ni Lucas para sa honeymoon namin. Si Lucas ang napangasawa ko, ngunit wala siya sa tabi ko. Hindi siya mahagilap sa kadahilanang may kasama itong ibang babae at ikinama. Wala akong pakialam kahit sino pang makasama at ikama niya. Basta sapat na sa akin na wag niya akong gagalawin. Namomroblemang bulong ko sa sarili. Huwag sanang dumating sa punto na pilitin niya akong gawin ang responsibilidad ko sa kanya bilang asawa niya. Hinubad ko ang suot na gown at nagbihis. Dapat ko bang i-celebrate ang sapilitang kasal na ito? Ngunit kung sakali mang sapilitan niya akong maikama, wala namang pinagkaiba yun sa pakikipagtalik ko sa estranghero. Mas pipiliin ko pang makipagtalik sa estranghero kesa sa asawa kong pinilit lang naman sa akin. At least, sariling desisyon ko kung sakali mang gawin yun sa iba. Nakaharap sa salaming pagkausap ko sa sarili. Hanggang ngayon ay sunod-sunuran pa rin ako sa mga magulang ko. Wala pa rin akong kalayaan. At para mailigtas ang kapatid ko at mapalaya sa mga kamay nila, kinakailangan kong sumunod at isakripisyo ang sariling kalayaan. Tinawagan ko ang kaibigang si Zia. Mas magandang magpunta ng bar ng may kasama. Napatawag ka. You should spend your night with your husband. Bungad nito sa akin na ikinabuntong hininga ko. We both know how much I hate this. At ang lalaking yun ay nasa ibang babae at nasa iisang kama. Sagot ko sa kanya. So bakit ka nga napatawag? Ulit niyang tanong sa akin. Punta tayo ng bar. I want to consider this night bilang last free night ko bago ko harapin ang malaimpyernong relasyon na ito. Sabi ko kasabay ng pagpahid ng pulang lipstick sa aking labi. Sure, just text me the address and magkita na lang tayo doon. Agad na sagot ni Zia sa akin na siyang ikinangiti ko. At least I have her. May mapagsasabihan ako. Nang makarating ako sa bar, saglit ko lang na hinintay ang kaibigan ko, itanaw ko na ito. Really ha? Dito mo talaga ine-enjoy ang pagiging bagong kasal at may asawa mo? Nakangising tanong niya sa akin. And so? Kung siya nga pagkatapos ng kasal namin nasa ibang babae na eh. Ako hindi pwedeng magsaya? Nakangising tanong ko. Alam ko namang labag din sa kalooban niyang maikasal kami. Kaya't hindi na ako nagugulat kung mahuli ko siyang nakikipagtalik sa iba. Besides, I want to enjoy this night bago kami umuwi sa Manila bukas. Then, let's enjoy this night! Sigaw niya. Natawa naman ako at nagpunta kami sa bar counter at umorder ng drinks. Clara, punta tayo ng dance floor. Alok niya sa akin. Agad naman akong umiling. Ang totoo ay hindi naman talaga ako sanay sa ganitong lugar. Sadyang nag-aya lang ako dahil gusto ko makahanap ng lalaking makakasama ngayong gabi. No thanks, hintayin na lang kita rito. Sagot ko't bahagya pa siyang itinulak. Natawa naman to't nagpaalam na. Dahil sa dami ng tao ay naging siksikan na. Hindi ako sanay sa ganito kaya't matapos kong humingi ng isa pang shot, ay saka na ako naglakad palabas ng bar. Siguro ay hihintayin ko na lang ang kaibigan sa labas. Pagkalabas ko pa lang ay may nadatnan akong lalaki na nakasandal sa aking sasakyan at naninigarilyo. Napakunot ang noo ko't lumapit dito. At sinong nagsabi sa'yo para sumandal sa kotse ko? Masungit kong tanong sa lalaki. Bumugato ng usok bago tumingin sa akin at ngumisi. Sarili ko. You own this car? Tanong nito. Tumango naman ako. Pinasadahan ako nito mula ulo hanggang paa bago muling ngumisi. Sexy lady. Komento niya sa akin. I know, right? Mayabang kong sagot at sumandal rin. Bakit ang kagaya mo nasa labas sa halip na nasa loob ng isang bar? Boring dun. Hindi ako makahanap ng type ko eh. But I think
I found it already here. Sabi nito't muling idinikit sa labi ang sigarilyo at bumugo ng usok. Napaubo naman ako't bahagyang hinawi ang usok. Anong ibig mong sabihin? Patay mali siya kong tanong. Well, kaya naman ako nandito ay para humanap ng makakasama ngayong gabi. At papasa naman siya sa tipo ko. Kung gusto rin niya. Matangkad, magandang hubog ng katawan. At presensya pa lang ay pagkakaguluhan na ng mga kababaihan. Hindi naman sisira sa akin ng isang gabi lang. Bakit ko pa palalagpasin to? You know what I mean. Sabi nito bago itinapon ang upos ng sigarilyo at inapakan. At saka ako hinarap. Do you have a boyfriend? Paus na boses nitong tanong sa akin. Napalunok ako nang magtama ang mga tingin namin bago umiling. Yes, I don't have. Dahil asawa ang meron ako. Isusunod mo na bang itatanong sa akin kung gusto ko makipag one night stand sa'yo? Taas ang isang kilay kong tanong. Saka malanding ngumisi sa kanya. What a naughty woman. Kung yun bang itatanong ko, papayag ka ba? Balik nitong tanong. Napakagatlabi ako bago tumango sa kanya. Yes, baby. Sagot ko't hinila siya sa batok bago hinalikan ng mariin. Ang tanging gusto ko lang ay makalimutan ang lalaking ipinakasal sa akin ng aking mga magulang. Kahit ngayong gabi lang, dahil alam ko, bukas rin ay magiging malaimpyerno ng buhay ko sa kamay ng lalaking yon. Hinapit ako nito sa bewang at mas pinalalim ang halik. Kung sino man ang estranghero na ito, dapat ko siyang pasalamatan. At kalimutan rin matapos ang makamundong gawain ito. Excited ha? Tudyong tanong nito nang inihiwalay ang labi sa akin. Ngunit para akong uhaw na hinabol ang kanyang labi. Kumalma ka, baby. Ayoko nang pinaghihintay ako. Masungit kong sabit humiwalay sa kanya. Ngumiti ito bago ko hinilat dinala sa isang sasakyang mamahalin na sa tingin ko ay pagmamayari niya. Hindi na ako umangal nang papasukin niya ako sa passenger seat bago umikot at sumakay sa driver seat at nagmaneho ng paalis. Sa isiping matutupad ang gusto ko ay nasabik ako. Kahit sa paraang ito ay masunod ko ang kahilingan ko. Saan mo naman ako dadalhin? Hindi ko mapigilang tanong habang nasa biyahe kami. Sa lugar kung saan natin magagawa ng malayang gusto nating gawin. Ngising tugon nito saka ako kinindatan. Kakaiba talaga ang lalaking to. Malayong malayo sa lalaking pinakasal sa akin. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang hotel. Sabay kaming pumasok sa loob at sumakay sa elevator. I stay here ket hindi problema ang kwarto. Mukhang nabasa nito ang iniisip ko dahil hindi na ito nag-abalaman lang na lumapit sa front desk para kumuha ng room. So, dito mo dinadala ang mga kinakama mo? Taas ang isang kilay kong tanong, kasabay ng pagbukas ng pinto at saka kami naglakad palabas. No, hanggang kotse lang sila. Bali walang sagot nito na ikinagulat ko. Kung ganon, bakit mo ko dinala rito? Hamong tanong ko sa kanya habang naglalakad kami sa hallway hanggang sa huminto kami sa nakasarang pinto. Maybe his hotel room? Dahil pinaabot mo pa at nakapaghintay ka. Hindi kagaya nila. Sa kotse pa lang, natapos na kami. Sagot nito bago binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Agad naman akong sumunod. Malaki at malawak ang loob. Halatang pangmayaman base na rin sa mga gamit. Hindi na ako sumagot at umupo na lang sa sofa. Hinubad nito ang suot na polo bago naglakad papunta sa kusina. Pagbalik nito ay may hawak na itong wine at 2 baso. Hindi ko mapigilan na mga matang mapatitig sa hubad niyang katawan. Ang matikas niyang pangangatawan ay kahit sinong babaeng makakita nito ay maglalaway. Hindi pa tayo nagsisimula pero naglalaway ka na sa akin. Mayabang nitong sabi bago ko tinabihan. Wow ha, kung hindi lang kita kailangan wala ako rito. Iwas tinging sagot ko. Really? Ganun ka ba nangangailangan? Ngising tanong nito bago uminom sa wine glass. Tumango ako bago kinuha ang sariling akin. At akmang iinumin na ito nang hapitin niya ang bewang ko at pinaupo ako sa kanyang kandungan. Paharap sa katawan nito. Hey! Sita ko.
ni hindi ko pa alam ang pangalan niya. Wait, anong pangalan mo? For what? Ngayon lang natin to gagawin. It's just one night stand, honey. Paos na boses nitong sabi. Animong nangaakit pa rin. Sabihin mo na lang, by the way, I'm Clara. Pakilala ko sa sarili bago tuluyang ininom ang wine at inilapag sa mesa habang nakaupo pa rin sa kanyang ibabaw. And you are? Mapang-akit kong tanong. Evan, yan ang pangalan ko. Remember me. At kahit matapos ang gabing to, I swear, you won't forget me. Barito ng boses na sabi nito na parabang sumpa iyon at mangyayari sa akin. Doon siya nagkakamali. After this night, kakalimutan ko na ito na parabang walang nangyaring kataksilan sa pagiging asawa ko kay Lucas. Napahawak ako sa kanyang balikat nang bigla niya akong sugurin ng halik. Mapusok at nagmamadali. Kaya't sinabayan ko ang bawat galaw ng labi nito. Napahigpit ang kapit ko sa kanya nang pisilin niyang matambok kong pangupo. Halos pabulong akong napasigaw sa sunod niyang ginawa. Pinunit niya ang suot kong fitted dress at kinarga bago dinala sa isang silid at inihiga sa kama. Nakikita na kita ngayon ng maayos, hindi kagaya kanina. Nice body. Puri nito ng may ngisi. Bago hinubad isa-isa ang sariling suot at saka ako inibabawan. Bilisan mo na, marami ka pang sinasabi. Bakas ang irita sa boses kong sabi sa kanya. Kanina pa ako nabibitin sa ginagawa niya. Rinig ko naman ang mahinang halakhak niya. Pinaglandas niya ang sarili sa aking hubad na katawan bago nito narating ang sentro ko. Napaliyad ako nang ipasok niya ang kanya sa aking loob. Damn it! Virgin ka! Paos na boses nitong bulalas at natigilan sa pagpasok. Marahan naman akong tumangot halos maiyak sa sakit. Hindi mo sinabi sa akin. Mahinang sabi nito. Ikinagulat ko ang sunod nitong ginawa. Hinalikan niya ako. Marahan at may pag-iingat. Hindi katulad kanina. Habang unti-unti nitong ipinapasok ang sandata sa aking loob. Ang kaninang sakit at kirot ay unti-unting naibsan sa mahinang galaw na kanyang ginagawa. Hanggang sa nasanay na ako at napalitan yon ng kakaibang sarap. Evan, bilisan mo. Halos pabulong kong pakiusap sa kanya't mahigpit ang kapit sa kanyang balikat habang sinasabayan ang bawat galaw ng kanyang katawan. Impatient, honey. Relax. Ako nang bahala. Ngising sabi nito't halos ikawala ng ulirat ko ang sunod na galaw nito. Hanggang sa sabay naming maabot ang rurok ng kaligayahan ay pagod itong bumagsak sa aking tabi. Kinaumagahan ng magising ako'y parabang humiwalay ang kaluluwa ko sa akin dahil sa sobrang sakit ng aking katawan, lalo na sa aking ibabang parte. Pagtingin ko sa aking tabi ay nakita kong lalaking may kagagawan noon at mahimbing na natutulog. Hindi na ako magtataka kung mamaya ka pa magigising. Hindi sapat sa iyong isang beses. Humirit ka pa talaga ng ilang beses. Napapailing kong sabi matapos titigan ang gwapo't malaanghel nitong mukha na ngayon ay natutulog. Kahit hirap ay pinilit kong tumayo para magbihis. Napapikit ako nang maalala ang damit ko. Ano na lang ang isusuot ko? Pinunit na niya kagabing suot ko. Problemado kong sabi sa sarili. Isinuot ko na lang ang polo niya na halos magkasing haba na ng suot kong sexy dress kagabi. Nang maayos ng lahat ay kinuha ko ang aking bag bago siya nilingon sa huling pagkakataon. Thank you, Evan. Sana'y huwag na tayong magkitang muli. Mahinang bulong ko bago tuluyang nilisan ng lugar na yon. Evan's point of view. Nang magising ako'y wala na siya sa tabi ko. Ang babaeng nakatali ko kagabi. Ang tanging alam ko lang tungkol sa kanya ay ang pangalan niya. Paano ko naman siya hahanapin? Mahinang bulong ko sa sarili bago napahilamos sa sariling mukha gamit ang palad ko. At bakit ko naman siya hahanapin? It's just a one night stand. I should forget her. What happened here will stay here. Babalik na rin naman ako sa Maynila. Ngunit ang akala kong basta-basta ko nalang makakalimutan ay nagkamali ako. Lumipas ang mga araw. Linggo.
Hanggang sa maging mga buwan ay tumatak sa akin ang dalaga. Hindi ko magawang makalimutan siya. Hindi ko rin siya magawang mahanap kahit gaano ko pa kagusto. Pare, hindi ka pa rin ba nakamove on sa babaeng kinikwento mo sa akin? Ilang buwan nang lumipas. Just find another girl. O di kaya makipag one night stand ka na lang sa iba. Tudyo sa akin ang kaibigan kong si Larry. Umiling naman ako't uminom sa basong may lamang alak. Sinubukan ko na, pero siyang naaalala ko. Nakaka-frustrate kahit hindi ko na itinutuloy. Inilingan na lang niya ako bago natawa. Delikado ka na, Evan. Nung nangyari sa akin yan, asawa ko na ngayon. Siya na rin kayang para sa akin. But where is she? Basta na lang siyang naglaho pagkatapos ng gabing yun. Wala man lang iniwang mensahe o bakas kung saan ko siya makikita. Clara's point of view. Ilang buwan nang lumipas simula nang maikasal ako kay Lucas. Madalas itong wala dahil abala sa negosyo. Madalas ay nasa labas ito ng bansa at minsan na rin lang kami magpang-abot sa bahay. Ano pong ginagawa niyo rito, Ma? Tanong ko sa aking ina ng isang umagay bumisita ito sa bahay naming mag-asawa. Binisita lang kita para kamustahin. Nakangiting sabi nito na para bang mabait. Alam kong ibang pakay niya kaya siya nandito, kaya't hindi ako sumagot agad. Isa pa sanang gusto kong sabihin kaya ako nandito. Kailangan kasi ng papa mo ng bagong kotse. Yung latest na model. Baka naman magawan mo ng paraan. Mayaman naman ang asawa mo eh. Ma, mayaman nga siya. Pero wala akong kinalaman doon dahil pag-aari niya yon. Pilit kong pagpapaintindi sa mahinahong boses. Anong silbi ng asawa mo kung hindi mo gagamitin ang pera niya? Mataas ang boses na sabi ni Mama sa akin. Napayuko na lang ako. Baka nakakalimutan mo. Kaya ka namin ipinakasal dyan sa asawa mo dahil sa pera niya. Kaya sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kung hindi, kapatid mo ang kawawa. Malaya at masaya na siya. Gusto mong kunin yun sa kanya? Panguuto ni Mama sa akin. Malalim akong bumuntong hininga bago tumango. Gagawin ko po. Mahinang sagot ko. Matapos ang pag-uusap namin ay agad rin tong umalis na para bang walang nangyari. Kapalit ng kalayaan ng kapatid ko ay ang pagkakabilanggo ko sa isang kasal na hindi ko gusto. Pareho kami ng kapatid ko na sunod-sunuran sa kanila na para bang isa kaming investment at malaki ang babalik sa kanila. Idinayal ko ang numero ni Lucas. Halos matapos ng ring ang sagutin nito ang tawag. What do you need, Clara? Seryosong tanong nito mula sa kabilang linya. Napalunok naman ako ng sariling laway bago sumagot. Kailangan ko kasi ng pera. Pwede mo ba akong bigyan? Lakas loob kong sabi sa kanya. Isisend ko na sa bank account mo. Sabi lang nito bago pinatay ang tawag. Napabuntong hininga ako bago napatulala sa kawalan. Sa halip na magmukmok, ay nagbihis na ako't naisipang lumabas para makalimot panandalian. Nag-order lang ako ng coffee at cookies at bala kong i-take out para sana kainin sa park na malapit lang sa subdivision ng tinitirhan namin. Papalabas na ako ng coffee shop dahil ang pinamili ko nang may magbukas ng pinto at pumasok ang isang customer. Pagtingin ko ay saktong nagtama ang tingin namin. Clara! Bulalas ng baritonong boses nito. Agad naman akong nag-iwas ng tingin. Akala ko'y nakalimutan na ako nito. It's me, Evan! Alam ko, mahinang sabi ko. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Masaya akong makita ka ulit. Where have you been? Casual na casual nitong tanong sa akin. Ako naman ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit dito na lang. Umiling naman ako. Hindi, busy ako eh. Diretsyang sabi ko. Bumakas naman ang lungkot sa mga mata niya. Kailangan ko na umalis. Mabilis kong paalam. Bago pa man siya makapagsalita ay mabilis ko na siyang iniwan doon. Wala namang dahilan para magkita at mag-usap kami. Ang nangyari sa pagitan namin ay pilit ko nang ibabaon sa limot. Pero inaamin ko, kahit anong paglimot ay hindi ko siya magawang alisin sa isip ko. Kahit pa ilang buwan nang lumipas. Natigilan ako nang tumunog ang cellphone ko.
Pagtingin ko ay notification yon galing sa bank transfer. Ito na siguro ang sinend ni Lucas. Sa halip na tumambay sa labas, ay bumalik na lang ako sa bahay at dun kinain ang binili ko. Isinend ko na rin kay mama ang pera para mabili na nila ang hiling na sasakyan ni papa. Hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Kumbaga, sakto lang ngunit sa kagustuhan nilang makuha ang mga luho nila, ay ginamit nila ako. Isa pa, nalululong ang aking magulang sa sugal. Kaya naging desperada rin silang ipakasal ako kapalit ng pera. Ilang saglit pa'y tumawag si mama sa akin. Bakit po ma? Bungad kong tanong sa kanya. Natanggap niya na po ba? Oo anak, salamat ha. Siya nga pala, nung nagpunta ako dyan may nakita kong mamahaling vase. Baka naman maibenta mo at mabili mo yung gusto kong bag sa mall. Hindi naman na siguro mapapansin yun ng asawa mo eh. Kung nawala pa yung isa ay palagi naman siyang wala dyan sa bahay nyo. Sunod-sunod na sabi nito. Ako na may gusto ko nalang ibaba ang tawag. Ma naman, wala bang natira dun sa binigay ko? Nakakahiya na. Mababang boses kong sabi. Tumigil ka nga, Clara. Wala yang hinihiling ko sa'yo sa hirap ng pagbubuntis at pagluwal ko sa'yo. Kaya gawin mo kung anong gusto ko. Sigaw sa akin ito mula sa kabilang linya. O sige po, ibebenta ko. Wala akong nagawa kung hindi ang umuo. Pagkatapos ay basta nalang uli akong binabaan ng tawag. Ako kaya? Kailan kaya ako makakalaya sa ganitong sistema ng buhay ko? Pinicturean ko ang vase na sinasabi ni mama at pinost online. Ilang saglit lang ay pinag-agawan na yon. Matapos kong maibenta, ay sinend ko na rin agad kay mama ang pera at siya nang bahalang bumili ng bag na tinutukoy niya. Kahit naman hindi kami maayos ni Lucas, ay ayoko naman siyang gamitin dahil sa pera niya. Ngunit anong magagawa ko kung hawak ako sa leeg ng mga magulang ko? Sa sumunod na araw ay tumawag sa akin si Lucas. Agad ko namang sinagot kahit inaantok pa. Bakit napatawag ka? Maaga pa. Reklamo ko sa kanya. Get ready. In-invite ako sa isang charity event at hindi ako makakapunta. So bilang asawa ko, ikaw ang pupunta as may representative. Huwag mong ipapahiya ang pangalan ko. Madiing sabi nito. Pwede bang hindi? Required bang magpunta ako? Tamad kong tanong. Pumunta ka, magpakita ka lang. Seryosong sabi nito bago ako binabaan ng tawag. Marami pa sana akong gustong isumbat kaso ay binabaan na ako. Ilang saglit lang na may kumatok sa may pinto. Ma'am Clara, may invitation pong hinatid rito para daw po sa inyo. Boses yun ng kasambahay. Bumangon naman ako at kinuha yun. Pagtingin ko ay mamayang gabi pa naman to. Hindi ko alam kung anong isusuot ko. Binigyan pa ako ng problema ni Lucas. Hindi ako sanay sa ganoong okasyon kaya tinawagan kong kaibigan kong si Zia para tulungan akong humanap ng maisusuot. Ako nang bahala sa isusuot mo. Wala ka namang dapat na isipin pa. Ngising sabi sa akin ng kaibigan. Saka ko hinila palabas ng bahay. Ang kotse na nito ang ginamit namin. Saan tayo pupunta? Tanong ko na lang nang lumagpas kami sa mall. Sa butik ng kakilala ko. Magandang designs sa mga gown nila ron. Maraming bagay sa'yo. Isa pa, hindi naman mahirap hanapan ng bagay sa katawan mo. Dahil hubog na hubog to. Papuri niya sa akin na ikinangisi ko. Siguro, gabi-gabi kang kinakama ng asawa mo. Zia, shut up! Walang nangyayari sa amin ni Lucas. Isa pa, madalas naman siyang wala. Iwas tinging sabi ko. Ang lungkot naman ng life mo. Laging walang dilig. Naiiling na sabi nito sa akin. Bahagya ko naman siyang hinampas. Naaalala mo pa ba yung kwento ko sa'yo dati? Nung nagpunta tayo ng bar matapos ang kasal ko? Pagtatanong ko sa kanya bago malalim na bumuntong hininga. Yeah, why? Paano ko naman makakalimutan yon? You forgot about me. Iniwan mo ko gayong ikaw ang nag-aya sa aking mag-bar. Reklamo nito sa akin at napatawa na lang ako. Kaya ako nawala dahil may nakilala akong lalaki. That night, I satisfy my need. Tinupad ko ang gusto kong maibigay ang sarili sa ibang lalaki, kesa naman sa lalaking pinakasalan ko na hindi ko naman mahal. Mababang boses kong sabi,
hindi makatingin sa kanya. Seryoso ka dyan? Akala ko nagbibiro ka lang nung sinabi mo sa akin ng dahilan kung bakit mo ko inayat magpunta sa bar. Hindi ko alam na seryoso ka pala. That was cheating? Naiiling na komento nito sa akin. Kahit na kaibigan ko ito ay hindi niya tinotolerate ang kamalian ko sa buhay. He was cheating too. Depensa ko. Ewan ko sa inyo. Sana maayos mo pang buhay mo't makalaya ka na sa panggigipit ng mga magulang mo. Sabi na lang niya. Nakita ko ulit yung lalaki kahapon. Naaalala niya pa ako. Pagkukwento ko at saktong huminto ang sasakyan sa tapat ng butik kung saan nakadisplay ang magagandang sample ng gown. And what happened? Taas kilay nitong tanong. Umalis ako. Hindi ko siya kayang harapin. Pagsasabi ko ng totoo. Sana hindi na kami magkita pa. Sana lang, dahil baka bumigay ka ulit. Panghuhusga niya sa akin. Inirapan ko naman to. Ang nangyari sa pagitan namin ay purong one night stand lang. Kaya hindi na yun mauulit pa. Sabi ko't nauna nang bumaba ng sasakyan saka pumasok sa loob ng shop. Tama nga si Zia. Magaganda ang designs ng mga gown. Pero nakuha ng atensyon ko ang dark red gown na may silver crystals na nakapalibot sa paligid nito. Backless din to at may slit sa gilid. May makeup artist ka na ba? Tanong sa akin ng kaibigan nang makabalik kami sa sasakyan. Hindi na kailangan, kaya ko namang ayusan ng sarili ko eh. Besides, hindi kailangang ayos na ayos. I just have to show up to them bilang representative ng magaling kong asawa. Tumangutungo naman to sa sinabi ko. Hindi ka ba busy mamaya? Samahan mo ko. Maboboard lang ako dun. No thanks, may date ako. Mabilis na sagot nito. Nang maihatid niya ako sa bahay ay agad kong inayos ang isusuot na gown mamaya. Pagkatapos ay saka na ako naligo at kumain. Nang magdidilim na ay saka na ako nag-makeup. Pinili kong iayos sa sarili ko yung magmumukha akong sopistikadang tignan. Nang makontento ay saka ako isinuot ang gown. Napangiti na lang ako nang makita ang sariling refleksyon sa salamin. Oh, I love this gown. Masyado naman akong hot ngayong gabi. Wala pa naman akong balak kumanap ng makakasama. Nakangising pagkausap ko sa sarili bago lumabas ng silid at sumakay sa sariling sasakyan para magpunta na sa venue ng party. Pagdating ko ay sa bukana pa lang ay may humarang na sa akin. Invitation, ma'am? Tanong sa akin. Agad ko namang inilabas ang imbitasyon na agad nitong tiningnan bago ngumiti. Welcome, Mrs. Chavez. Enjoy the party. Peke akong ngumiti bago naglakad papasok sa loob. Ngunit natigilan ako sa bumungad sa akin. Siya na naman. Ano bang ginagawa ng lalaking to sa ganitong party? Nagkita ulit tayo. Seryosong sabi niya. Maybe. We are really meant to see each other again. Ano sa tingin mo? Dumagdag pa ang suot niyang tuxedo sa ganda ng katawan at mukha nito. Hindi ko alam kung paano ko pa siya pupurihin, lalo ngayong ang ngisi sa kanyang labi ay parabang nang aakit. I don't think so. Excuse me? Akmang lalagpasan ko na siya nang hawakan niya ako sa braso. Bahagya ko naman siyang nilingon. Hindi na kita hahayaang takasan ako ngayon, Clara. Madiing sabi nito bago ipinalibot ang sariling braso sa aking bewang. Nang magtamang mga mata namin ay napalunok na lang ako. Nanganganib na naman ang gabi ko sa lalaking ito. Alam ko't ramdam ko. Alam kong isa siyang tukso at dadagdag sa pagkakasala ko sa aking asawa. Bitawan mo ko. Mahinang pakikiusap ko. Not again, honey. Bulong nito sa mismong tenga ko na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa aking pagkatao. Papaano ko tatakasan ng tuksong to gayong hinahabol na ako? Lakas loob akong kumawala sa kanya na pasasalamat kong bumitiw siya. Kinuha kong pagkakataong yon para lagpasan siya at tuluyang pumasok sa mismong loob ng venue. Agad akong kumuha ng wine nang may dumaang waiter at nilagok yon. Lihim kong hinihiling na sana wag niya akong kulitin o lapitan pa. Ngunit nang mahagip siya ng paningin ko sa hindi kalayuan ay napatulala na lang ako sa nasaksihan. May babae na itong kasama at halos lumingkis na sa katawan niya.
Nag-iwas ako ng tingin nang humalik ang babae sa gilid ng labi niya. Mga lalaki nga naman. Tawag ng laman lagi ang pangunahing kailangan. Napapailing kong bulong sa sarili. Nagsimula ng party. Nagkaroon ng donation kaya naman naglista na ako ng gusto kong ibigay at ibinigay sa babaeng tagakuha. Siguro naman pwede na akong umalis. Akmang aalis na ako nang makasalubong ko silang dalawa. Sakto pang nakaharang sila sa daraanan ko. Excuse me, maayos kong sabi. At sa halip na kay Evan tumingin ay sa babaeng katabi nito. Oops, sorry, sabi ng babae at bahagyang umusog at hinila ang lalaki sa braso. Nakadaan na ako at palabas na ng hall nang may humila sa braso ko. Dahilan para matigilan ako sa paglalakad. Saan ka pupunta? Bumungad sa akin ang mukha ni Evan pagharap ko. Bitawan mo nga ako, wala kang pakialam kung saan ako pupunta. You better stay with your girl rather than following me. Madiing sabi ko bago pilit ko makawala sa hawak niya. Ngunit hindi ko magawa. Shut up! Sumama ka sa akin. Mariing sabi nito. Napakaseryoso bago ko hinila palabas ng venue. Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Inis kong tanong at nagpupumiglas. Dapat ay uuwi na ako pero eto ako. At natagpuan ng sarili na kasama na naman siya. Huminto kami sa tapat ng isang sports car na kulay itim. Binuksan niya ang passenger seat at saka ako tinignan. Get in. Utos nito sa akin. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Hindi ako sasama sa'yo. May sarili akong sasakyan. Kaya bitawan mo na ako dahil uuwi na ako. Pagpupumilit ko. Sa oras na hindi ako umuwi sa bahay, ay ire-report ako ng mga kasambahay kay Lucas na hindi ako umuwi. At ayokong malaman niya yon. No, hindi kita bibitawan ngayong nagkita na uli tayo. Sa tingin mo, ganun-ganun na lang after what happened to us? Basta ka nalang nawala. And after almost 6 months ngayong nagkita tayo, gusto mo pakawalan kita? No way, honey. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Bawat salita'y may diin niyang sabi. Ang mga mata niya'y seryosong nakatingin sa akin na para bang takot na mawala ako sa oras na malingat siya ng tingin sa akin. Bakit mo ba ito ginagawa? Malinaw sa atin pareho, bago pa may nangyari sa atin na pure one night stand lang yon. Nothing more to be serious with that. Nakalimutan mo na ba? Kaya't hindi ko maintindihan kung bakit umaakto ka ngayon sa harapan ko ng ganyan. Nahihirapang tanong ko. Frustrated sa ipinapakita niyang ugali sa akin. Dahil gusto kita. Yes, it's just a one night stand. Pinagkasunduan natin but believe me, sinubukan kong kalimutan ka pero hindi ka mawala sa isip ko. Ngayon pinaglalaban ko ang nararamdaman ko. Kaya wag mo na akong itulak palayo. Dahil in the first place, ikaw ang lumapit sa akin at nagpakilala. Mababang boses niyang sabi, ngunit para bang nanunumbat sa akin at ganun ang nararamdaman niya. Napailing na lang ako. Mali ito. Kapag nauwi kami sa isang relasyon ay mas magiging mabigat para sa akin at para sa kanya. Masasaktan lang siya. Inaamin kong hindi rin siya mawala sa isip ko sa nakalipas na mga buwan. Pero hanggang doon na lang yon. Hindi sapat para intindihin kong umuusbong kong nararamdaman para sa kanya ngayong nagkita na ulit kami. Hindi ako nakaimik at nakagalaw sa kinatatayuan ko nang idikit niya sa akin ang kanyang katawan. Ilang kalang layo ng mukha namin. Halos magdikit na ang labi namin sa ginawa niya. Huwag mong gawin to, Evan. Itigil mo na kung ano man yung nararamdaman mo. Hindi ko kayang suklian yan dahil hindi pwede. Marahang sabi ko sa kanya at idinikit ang palad ko sa kanyang dibdib. Para sana itulak siya ngunit hindi siya nagpatinag. Kinuha niyang kamay ko at hinalikan. Wala akong pakialam kung masaktan ako. I'm not asking you to like me back. Hayaan mo lang akong magustuhan kay ayos na sa akin. Porsigidong sabi niya. May pakikiusap sa mga mata. Malalim akong napabuntong hining at hindi na magawang sumagot. Inalalayan niya akong sumakay sa loob at nang makasakay siya sa kanya ito nagmanehong paalis. Hindi ko alam kung saan ako nitong dadalhin. Sa ngayon ay hahayaan ko na lang muna siya. Sa haba ng biyahe, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako.
Naalimpungatan na lang ako nang maramdaman kong parang nakalutang ako. Doon ko napagtantong karga pala niya ako. Bakit hindi mo ako ginising? Nasaan na tayo? Tanong ko habang inililibot ang tingin. Sa bahay ko. Tipid na sagot nito. Ano? Bakit mo ko dinala sa bahay mo? Hysterical kong tanong. Ibaba mo ko. Kaya kong maglakad. Saang lugar ba ito? I have to go home. Pakikiusap ko sa kanya. Bukas na kita ibabalik. Sabi nito saka umakyat sa hagdan. Mabilis naman akong sumunod sa kanya. Bakit bukas pa? Wala akong pamalit. Reklamo ko. Marami naman akong damit. Bali walang sagot nito. Napasabunot na lang ako sa sariling buhok bago tumahimik. At pinanood siyang pumasok sa isang kwarto na sa tingin ko ay sa kanya. Hindi yan ang point ko. Gusto ko na umuwi. Hindi ako pwedeng magstay dito kasama ka. Nahihirapang paliwanag ko sa kanya. Bakit? Ganun mo ba ako hindi ka gusto? Balik tanong nito sa akin na ikinatigil ko bago umiling. May asawa ko. Sigaw ko na ikinatigil niya at natulala sa akin. May asawa ko kaya hindi tayo pwedeng magsama. Ang nangyari sa atin noon ay pagkakamali. Kaya't hindi na pwedeng maulit pa. Pagdatapat ko sa kanya. Siguro naman ay titigilan niya na ako. Maiipit lang siya sa sitwasyon ko kung ipagpapatuloy niya pa ang ganito. I'm cheating on my husband. And you're my other man. Ngayong alam mo na. Pauuwiin mo na ba ako? Titigilan mo na ba ako? Sunod-sunod kong tanong. Gusto kong makalayo sa kanya. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya. Kung hindi dahil natatakot akong bumigay ulit ako at tuluyan ang mahulog sa kanya. Then why did you let me touch you? Bakit mo hinayaang may mangyari sa atin kung may asawa ka naman pala? Mapanghamon niyang tanong matapos makabawi sa pagkagulat. Damn, hindi ko alam nakabit na pala ako. Ihatid mo na lang ako. Gusto ko na umuwi. Tanging sabi ko sa kanya. Seryoso niya akong tiningnan bago tumango. Ang kaninang desididong ekspresyon niya na makasama ako ay napalitan ng malamig na titig. Hindi ko tuloy alam kung anong iniisip niya. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kirot sa bahagi ng aking dibdib. Dapat ay masaya ako ngunit kabaliktaran noon ang nangyari. Nang maihatid niya ako sa bahay ay pareho kaming tahimik. Tumikhim ako bago tumingin sa kanya ngunit diretsyo lang ang tingin niya sa harapan. Salamat sa paghatid. Saglit ko pang hinintay ang sagot niya ngunit wala na akong makuhang sagot. Bumaba na lang ako ng sasakyan. Agad naman niya itong pinaharurot paalis nang walang paalam. Nang hindi ko na matanaw ang sasakyan niya ay pumasok na ako sa loob. Mabuti naman at nandito ka na. Bakit ngayon ka lang? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Lucas. Nasa sofa ito at prenteng nakaupo. Tila may hinihintay. Galing ako ng party. Palusot ko. Kailan ka umuwi? Kadarating mo lang? Tumango lang ito. Nasaan ang sasakyan mo? Hindi ko narinig na dumating ah. Mabilis akong nag-isip ng palusot. Flat ang gulong, nagpahatid na lang ako. Muli siyang tumango nang walang duda sa akin. Alam kong ikaw ang may gawa nun, pero tatanungin pa rin kita. Sabi nito na ikinakunot ang noo. Hindi alam ang gusto niyang sabihin. Did you? Or did you not steal the large vase I bought in an auction? Anong ninakaw? Pagmamaang-maangan ko. Wala ako sa mood makipagtalo sa kanya. Pagod ako at katatapos ko lang itaboy ang lalaking gusto ko. Siguro kung hindi ako natali sa sitwasyong to, baka pwede pa kami. Hindi ba't ang sayo ay akin din? Hindi ba? Hindi to umimik pero masama ang tingin nito sa akin. Pinilit lang tayong ipakasal dahil gusto ng parents ko sayo. At magkaibigan ng mga magulang natin. Kaya ang kasabihang yan hindi uubra sa sitwasyon natin. Kaya wala kang pagmamay-ari sa bahay na to, Clara. Wala akong pera, Lucas. Tipid kong sabi. Anong gusto mong gawin ko? Pagod na akong maawa sa sarili ko dahil sa sitwasyong to. Work! Magtrabaho ka. Ayokong magtrabaho. Iwas tinging sagot ko at nahihiya sa sariling salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi dahil sa ayaw ko kung hindi dahil ayaw ng aking ina. Ang gusto lang niya ay makakuha ako ng malaking pera kay Lucas at ibigay sa kanila ang kailangan nila. Ang gusto ko lang ay pera.
Kapag nalaman to ng mga magulang ko, for sure, they won't like you anymore. Sabi ni Lucas. Wala na akong alam na sasabihin pa kaya't akma ko na itong lalagpasan nang pigilan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa aking braso. Kinakausap pa kita, Clara. Huwag mo akong tatalikuran. Mga gamit kong ibinenta mo. Alam mo ba kung paano kong pinagtrabahuhan ng mga yon para mabili? Bakas ang galit sa seryoso nitong mukha. Kailangan ko nga ng pera. Madiing sagot ko pabalik. Umismi dito. Hindi pa ba sapat ang mga perang ibinibigay ko sa'yo? Gaano ka ba kamukhang pera? Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Oo, mukha na akong pera. Pero kung hindi ko naman susundin ng mga magulang ko, ay baka saktan uli nila ako katulad ng dati. You know what? Whatever. Pero sa susunod na may kunin at ibenta ka ulit na isa sa mga gamit ko, hindi na kita bibigyan ulit ng pera. Tandaan mo yan, Clara. Mariing sabi niya bago ko binitawan at iniwan. Bago pa tuluyang tumulo ang mga luha ko'y umakyat na ako patungo sa kwarto ko. Kahit na mag-asawa kami ni Lucas, ay hiwalay ang silid namin. Muli kong naalala si Evan. Ang reaksyon niya nang sabihin kong may asawa na ako. I'm sorry. Mahinang bulong ko sa sarili na para bang maririnig niya ako. Evan's point of view. Bakit ba biglang nagpatawag ng inuman dito sa bahay mo? Bungad na tanong sa akin ng kaibigan kong si Larry. I'm not in the mood. Seryosong sabi ko sa kanya. Mukhang masama ang timpla mo. Uminom na lang tayo na maibuhas mong sama ng loob mo. Pangising-ising sabi niya. So tell me, anong nangyari? Tanong niya matapos salinin ang baso naming dalawa. I made love with a married woman. Hindi ko alam kung paano yun sasabihin. Hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa ko yun. Malaking problema nga yan. Kilala kita, Evan. You have your principle. Hindi mo gustong manira ng pamilya o pumatol sa may asawa. Paano naman nangyari yun? Matunog akong napangisi bago nilagok ang laman ng baso ko. Ang sabi niya, wala siyang boyfriend. Hindi ko naman alam na asawa pa lang mayroon siya. Hindi naman niya sa akin sinabi. At wala naman siyang suot na wedding ring. Hindi ko alam. Frustrated kong kwento sa kaibigan. Napabuntong hininga naman to. Anong plano mo ngayon? Tanging nasabi nito. Ang tigilan na siya. Wala naman akong laban sa taong kasal na. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nung nagkita kami todo iwas siya sa akin. Ramdam ko ang bahagyang pagkirot ng dibdib ko. Akala ko nahanap ko ng babaeng para sa akin ngunit nagkamali pala ako. Sa sumunod na araw, nagising ako sa ingay na nagmumula sa ibaba. Saglit lang ay may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Sir Evan, may nangungulit pong pumasok dito sa bahay. Gusto raw po kayo makausap. Bisita niyo raw po. Boses yon ng isa sa mga kasambahay ko. Anong pangalan? Tanong ko bago bumangon at tumayo. Hindi ko po natanong sir pero babae po't maganda. Sagot ng kasambahay sa akin. Binuksan kong pinto at lumabas. Nakasunod naman sa akin ng kasambahay. Pagkababa ay bumungad sa akin ng nagkakagulong mga kasambahay na pinipigilang pumasok ang isang babae. Nang magtama ang tingin namin ay nabigla ako. Anong ginagawa mo rito, Clara? Umagang-umaga nagugulo ka. Malamig kong sabi bago sinenyasan ng mga kasambahay na bitawan siya. At umalis muna sila para makapag-usap kami. I'm sorry pero pwede ba tayo mag-usap? Please, I need your help. Pakikiusap nito sa akin. Muli na namang nagwala ang puso ko sa simpleng pakiusap niya. Parang kagabi lang ay itinatak ko na sa isip kong kalimutan at lubayan siya. Pero eto siya. Nasa harapan ko't kailangan ng tulong ko. Anong tulong bang kailangan mo? Tanong ko bago siya sinenyas ang sumunod sa akin. Umakyat kami sa taas at pumasok kami sa private office ko rito sa bahay na siyang library na rin. Nabaon sa sugal ang mga magulang ko. Malaking tao ang nakalaban nila at sangkot sa sindikato. Kung hindi kami makakabayad, ipapapatay sila. Nakayokong sabi ni Clara. Tila ba nahihiya ngunit may bahid ng pagmamakaawang sabi nito sa akin. Look at me, Clara. Utos ko na nag-aalangan naman siyang tumingin sa akin. Nang magtagpo ang mga tingin namin ay doon ko nakita ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. Nandito ka lang para sa tulong ko. After that,
aalis at itataboy mo na naman ako. I'm sorry. Hingi nito ng tawad bago napayuko. Ikaw lang ang malalapitan ko sa ngayon eh. My husband doesn't want to help my parents. Isa pa, sobra-sobra nang nalustay kong pera niya. I promise, sa oras na matubos ko ang mga magulang ko sa pinagkakautangan nila, magtatrabaho ako sa'yo. Or maghahanap ako ng trabaho para mabayaran ka. Pakikiusap niyang sabi. Sino ba ako para tanggihan siya? Kahit yata anong hilingin niya ibibigay ko kahit mahirap. Dahil ganun kahulog ang damdamin ko sa babaeng ito. Papaano kung hilingin kong sakin ka pagkatapos kong ibigay ang gusto mo? Papayag ka ba? Mapanghamon kong tanong sa kanya. Kita ko ang pag-aalangan sa mga mata niya bago tumango sa akin. Good! Sabi ko't kinuhang detalye na kailangan para matulungan siya. Handa akong talikuran ang prinsipyo ko para sa babaeng to. Handa akong magkasala para mapansin at mahalin o mapa sa akin lang si Clara. If she wants the same as mine, alam ko na ipaglalaban niya rin ako kahit kasal pa siya. Sa una pa lang, sana hindi na niya hinayaang magkita at may mangyari sa amin. Clara's point of view. Wala akong ibang mapagpilian kung hindi ang lumapit kay Evan. Hating gabi nang tumawag si Mama sa akin. Ang sabi niya ay sinisingil at ginigipit na sila ng pinagkakautangan nila dahil sa sugal na pinasok nila. Pinasok ang bahay at sinaktan si Papa. Sinubukan kong humingi ng tulong kay Lucas ngunit nang sabihin kong halaga ay agad itong humindi sa akin. Hindi ako maglalabas ng ganyang kalaking pera. 5 million? Masyadong malaki. Lulong na sa bisyong sugal ang mga magulang mo. Umiiling na sabi nito sa akin at pinagsarhan ng pinto. Kaya wala akong ibang mapagpilian kung hindi ang humingi ng tulong kay Evan. I know he can help me. Sana lang ay wag niya akong itaboy kaya nang pumayag siya ay laking tuwa ko. Ngunit kapalit noon ay ang pagbibigay ko ng sarili sa kanya. Gusto kong umiyak at patigilin ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Kung gaano kagipit ang mga magulang ko, ay doble rin ang panggigipit nila sa akin para matubos ang utang nila. Thank you so much. Pangako, gagawin kong lahat ng utos mo. Muling pasasalamat ko sa kanya nang maibigay niya sa akin ng cash ang hinihingi kong pera. Nasa poder ng mga pinagkakautangan ng mga magulang ko, kaya doon ko rin ibibigay ang pera. At para masundo ko rin sila. Muling tumawag sa akin ang pinagkakautangan nila. Huwag mo kaming paghintayin ng matagal. Baka nakakalimutan mong buhay ng mga magulang mong nakataya sa oras na hindi nabayaran ang utang nila. Papunta na ako. Huwag niyo silang sasaktan. Pakikiusap ko bago sumakay sa sasakyan. Kahit gaano pa sila kasama sa akin at sa kapatid ko, ay magulang ko pa rin sila. Siguraduhin mong walang pulis. Dahil walang silbi ang perang yan kapag nahuli kami. Walang buhay na katawan ng mga magulang mong madadatnan mo. Naintindihan mo? Sigaw nito sa akin. Oo, susunod ako sa usapan. Basta tumapad din kayo. Nanginginig kong sabi. Natatakot ako lalo at mag-isa akong pupunta sa hideout nila. Kahit nanginginig sa takot ay nagmaneho ko papunta sa address na sinend sa akin. Sana pagkatapos nito ay palayain na ako ng mga magulang ko sa poder nila. Sana pagkatapos nila ay hayaan na nila akong mabuhay ng walang takot at panggigipit. Ako naman sanang bigyan nila ng kalayaan. Nang makarating ako sa nasabing address ay abandonadong lugar ito. Sa labas ay may mga nagbabantay at ang iba ay may armas na dala. Naglakas loob naman akong bumaba ng sasakyan. Nandito ako para ibigay ang pera. Dalhin niyo ako sa kanila. Matapang kong sabi at nagkatinginan naman sila. Siya na siguro tinutukoy nila boss. Papasukin mo. Utos ng isa. Sinamahan pa nila ako hanggang sa lumiko kami at pumasok sa isang silid. At doon ko nakitang nakagapos sa mga magulang ko. Takot at nahihirapan dahil sa pagkakatali. Clara, anak! Sigaw ni Mama nang makita ko. Pagod ko lang itong tinignan bago ibinaba ang dalang bag na naglalaman ng pera. Ito na ang perang hinihingi nyo. Pakawalan nyo na sila. Sabi ko nang lingunin ang mismong pinagkakautangan nila Mama. Madali naman akong kausap eh. I-check nyo muna ang bag bago kalagan ng mga yan. Utos ng leader sa mga tauhan. Confirm boss, pera ang laman. Sagot ng tauhan nito. Tumango naman ang leader at sinenyasan ng mga tauhan na kalaga ng mga magulang ko.
Nang makalaya sila'y agad ko naman silang nilapitan. Alis na po tayo rito. Sabi ko sa kanila't inalalayan silang makatayo. Ngunit laking gulat ko nang tutukan kami ng baril ng mga tauhan ng leader. Sa tingin nyo, hahayaan ko pa kayong makalabas dito sa kuta namin? Baka magsumbong pa kayo sa mga pulis. Kaya mas maigi kung patay na lang namin kayo rito. Tutal nakuha ko ng pera ko. Nakangising sabi ng leader. Mabilis naman akong umiling. Binalot ng takot ang puso ko. Patakasin niyo na po kami. Maawa kayo. Pakikiusap ko. Nagsitawanan lang sila. Humigpit naman ang hawak sa akin nila mama. Animong natatakot din. Ang masungit nitong auray na wala samantalang si Papa. Tahimik ngunit bakas rin ang takot sa kanya. Natigilan ng lahat nang may marinig kaming putok ng baril sa labas ng silid na kinaroroonan namin. Pagkatapos ay may humahangos na lalaking pumasok sa loob. Boss! Pinasok tayo ng mga pulis! Anunsyo nito. Galit naman akong binalingan ng tingin ng leader at idinuro ng baril. Nagsumbong kang babae ka? Kunin niyo yan! Gawin yung hostage! Galit nitong utos sa mga tauhan. Nagsilapitan naman ang dalawang tauhan sa akin at agad akong nagpumiglas. Bitawan niyo ako! Hindi ako nagsumbong, ano ba? Sigaw ko habang sunod-sunod ang putukan ng baril mula sa labas. Bitawan niyo ang anak ko! Boses yun ni Papa na siyang ikinatigil ko. Sa simpleng pagtawag niya sa akin ng anak ay para ba akong nabuhayan ng loob na baka nga ituring pa nila akong anak. Hindi bilang gamit na gagamitin nila kung kailan nila gusto at kailangan. Manahimik kayo kung ayaw niyong itali. Banta ng isang tauhan. Sapilitan akong pinaglakad palabas ng may hawak sa akin habang nakasunod at hawak rin ng mga tauhan ng magulang ko. Sumuko na kayo! Napapalibutan na namin kayo! Sigaw ng mga pulis mula sa labas. Papalabas na kami nang may humarang. Gulat ako nang makita kung sino yon. Evan! Umalis ka dyan! Sigaw ko. May kasama itong dalawang pulis at pare-pareho silang may dalang baril. Bitawan niyo siya! Matalim ang boses na tila naguutos na sabi ni Ivan sa may hawak sa akin. Napatili ako nang paputukan ng dalawang pulis sa mga tauhan. Mabilis akong nagpupumiglas at tumakbo sa takot na matamaan ng bala. Hanggang sa mabunggo ako sa matigas na katawan. Umiiyak akong nag-angat ng tingin. Tulungan mo ko. Tumakas na tayo. Sila mama at papa. Pakikiusap ko habang tahimik na tumutulo ang mga luha ko sa pisngi. Tahan na, makakaalis tayo rito. Marahang sabi ni Ivan bago ko niyakap. Clara! Sigaw nito bago ipagpalit ang pwesto namin. Ramdam kong panghihina ng katawan at pagdaga ng bigat nito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang tignan siya bago sunod-sunod na umiling. Ivan! Bakit mo ginawa yun? Humihikbi kong tanong habang madiing nakakapit sa kanya para hindi kami matumba. Dahil mahal kita, handa kong gawin ang lahat para sa'yo. Sinundan kita dahil nag-aalala ko. Ayokong mapahama ka. Paos at tila nangihina na nitong sabi sa akin. Kumapit ka, please. Huwag kang pipikit. Makakaalis tayo rito. Pakikiusap ko sa kanya at niyakap siya. May lumapit sa aming mga pulis at inalalayan kami. Hindi ko na alam ang mga nangyari kila mama at papa. Basta't ang alam ko ay isinakay sa ambulansya si Evan at sinamahan ko ito. Nanginginig ang kamay ko habang naghihintay na matapos ang operasyon dito sa labas ng operating room. Please, huwag mo kong iiwan. Mahina akong pakikiusap. Panay rin ang dasal ko na sana'y maging ligtas siya. Hindi ko kaya. Ngayon ko napagtanto ang totoo kong nararamdaman sa kanya kung kailan ba'y nasa panganib ng buhay niya nang dahil lang sa akin. Ayokong mawala siya nang hindi inaamin sa kanya ang nararamdaman ko. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay ay lumabas din sa wakas ang doktor mula sa operating room. Kamusta pong lagay niya, Dok? Maayos na ba? Ligtas na po ba siya? Sunod-sunod at kinakabahan kong tanong. Well, naalis na namin ang bala sa bandang likuran niya. Good thing at hindi natamaan ang vital parts niya. So hintay na lang nating magising at makarecover ang pasyente.
Nakangiting sagot sa akin ng doktor na siyang ikinahinga ko ng maluwag. Nagpasalamat naman ako bago ito tuluyang umalis. Inilipat si Evan sa private room at akong nagbantay. Hindi ko na malayang nakatulog na ako habang nakaupo sa upuang nasa tabi ng kama niya. Kinaumagahan nang magising ako ay hindi pa rin siya nagigising. Magpagaling ka ng maigi. Marami akong gustong aminin at sabihin sa'yo. Sabi ko bago marahang hinaplos ang kanyang buhok. Aayusin ko na muna ang buhay ko. Hindi na ako tatahimik lang at hahayaang diktahan ako ng mga magulang ko at silang kumontrol sa buhay ko at maging sunod-sunuran na lang sa kanila. May mga dumating na pulis at kinuha ang statement ko. Kinumusta ko rin ang mga magulang ko at nakahinga ko kahit papano nang malaman kong ligtas sila at nasa maayos na kalagayan. Nang may dumating na magbabantay kay Evan ay nagpaalam ako at sinabing babalik rin ako agad. Pakitawagan mo na lang po ako manang kapag nagising na si Evan ha. May asikasuhin lang po ako. Paalam ko. Tumango naman ang kasambahay ng lalaki na siyang magbabantay pansamantala habang wala ako. Bala kong puntahan ang mga magulang ni Lucas para aminin ang lahat. Nang nasa tapat na ako ng kanilang bahay, doon ako nakaramdam ng kaba. Sa labas ng bahay ay nag-aabang na sila dahil nag-text ako. Iha, napadalaw ka. Kamusta kayo ni Lucas, ha? Nakangiting tanong ng ina ni Lucas sa akin. May gusto lang po sana akong ipagtapat sa inyo, tita. Huminga ako ng malalim bago pinagpatuloy ang pagsasalita. Niloko ko po ang anak niyo sa mismong gabi. Pagkatapos ng kasal namin, hiningan ko ng maraming pera at ninakawan ko rin po ang anak niyo. Patawarin niyo po ako. Pag-amin ko, hindi ko magawang tingnan sa mga mata ang ina ni Lucas. Bumakas ang gulat at galit sa mukha ng ginang dahil sa sinabi ko. Paano mong nagawa kay Lucas ang lahat ng yan? Paano mo nagawa sa amin yan? Tinrato ka namin ng tama. Alam kong hindi niyo mahal ang isa't isa pero ang lokohin siya. Sobra naman na! Sigaw ng ina ni Lucas sa akin. Niloko niya rin ho ako. Sumama siya sa ibang babae at doon nakipagkama. Hindi ba pandaloko yun? Balik na tanong ko. Natigilan naman ang ginang. Nandito po ako para aminin ang lahat ng pagkakamali ko. Kakausapin ko rin po si Lucas tungkol sa gusto kong mangyari. Gusto kong mag-file ng annulment. Desididong sabi ko. Bumukas naman ang dismaya sa mukha ng ginang. Sunod kong pinuntahan ay ang tirahan namin ni Lucas. Sakto at papaalis pa lang siya. Siguro ay papunta na sa trabaho sa business trip o kung saan man. Lucas, wait! Pigil ko sa akmang pagsakay niya sa sariling sasakyan. Nilingon naman niya ako. What now, Clara? Kung nandito ka para humingi na naman ng pera para sa parents mo, hindi ako makakapagbigay. Seryosong sabi nito sa akin. Napayuko na lang ako bago umiling. Hindi ako nandito para doon. Nandito ako para sabihin gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Mag-annulment na tayo habang maaga pa. Lakas loob kong sabi ngunit desidido na sa desisyon. Napakunot noon naman to sa akin. Bakit? Dahil hindi kita napagbigyan sa gusto mo ay maghihiwalay na tayo? Mapanuyang tanong nito sa akin bago kong inisihan. Umiling ulit ako. Hindi. Alam nating pareho na hindi natin gusto ang kasal na ito. Na napilitan lang sa kagustuhan ng mga magulang natin. Sa pansariling gusto ng mga magulang natin, alam din natin hindi natin mahal ang isa't isa. At napakahirap matali sa isang sitwasyon na ganito. Alam kong naiintindihan mo ang gusto kong sabihin. You cheated on me. At ganun rin ako sa'yo. Niloko rin kita. Alam kong mali pero ginawa ko. I'm sorry. I'm sorry for what I've done to you. Magtatrabaho ko para bayaran ang ninakaw at hiningi ko sa'yo. Mahabang paliwanag. Hindi ko na sinabing dahil yon sa kagustuhan ng mga magulang ko. Kaya ko ginawang manghingi at magnakaw ng gamit niya. Nang pumayag siya sa gusto ko ay saka na ako umalis. Parang nabawasan ang pasanin ko dahil sa ginawa. At least, nakausap ko na sila at nabawasan na ang bigat ng isipin ko. Sana'y maging maayos na rin ang buhay ko. Saktong pagsakay ko sa kotse ay tumunog ang cellphone ko. Hudyat na may tumatawag. Agad ko naman itong sinagot. Hello? Bungad ko. Ma'am Clara, ako ho yung kasambahay ni Sir Evan.
Pumunta na po kayo rito at gising na po siya. Masayang anunsyo ng kasambahay na ikinangiti ko dahil sa balita. Sabik akong nagmaneho at nagtungo sa ospital. Laking pasasalamat kong gising na ito. Nang makarating ako sa ospital, ay mabilis kong pinuntahan ang kwarto niya ngunit pagdating ko ay mukhang may mas nauna na sa akin. Nandito ngayon sa hospital room ni Evan, yung babaeng kasama niya sa party. Wala na sana akong balak magpakita pa ngunit nakita ako ng babae. Hi! Anong ginagawa mo rito? Tanong nito sa akin dahilan para makakuha ko rin ang atensyon ni Evan. Nang magtagpo ang mga tingin namin ay agad akong napaiwas. How are you related to Evan? Muling tanong ng babae sa akin nang hindi ako sumagot. Camille, you can go now. Kaya ko na't may magbabantay na sa akin. Dumalaw ka nilang ulit mamaya. Sa wakas ay sumingit si Evan dahil hindi ko alam kung papaanong sasagutin o pakikitunguhan ang babae. Saglit pa akong tiningnan ng babaeng nagngangalang Camille bago binalingan si Evan. You sure, babe? Pwede pa naman akong magstay kung gusto mo. No, pwede ka nang umalis. May kailangan pa akong kausapin. Diretsyang sabi ni Evan sa babae. Nagdadalawang isip ang babae bago tumango. Ang sunod nitong ginawa ay hinalikan nito si Evan sa pisngi, malapit sa labi bago tuluyang umalis. Nang kami na lang sa kwarto ay parehas kaming tahimik, hanggang sa ito na rin mismo nagsimula ng usapan. Anong nangyari pagkatapos kong mabaril? Maayos na bang lahat? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako. Oo, nahuli na sila't nasa kulungan sila. Mabuti, nadala ka kagad sa ospital. Thanks to you, sabi nito. Umiling naman ako sa sinabi niya. Hindi, ako dapat ang magpasalamat dahil kung hindi mo ako sinagip, malamang ay ako ang nakaratay dyan, hindi ikaw. At yun ang ayaw kong mangyari. Mas mabuti pang ako kaysa ikaw ang mabaril. Seryosong sabi niya bago ko sinenyas ang lumapit at umupo sa tabi niya. Para naman akong maamong aso na biglang umamo at sumunod sa kanya. Huwag mo nang uulit-ulitin yun ah. Mababang boses kong sabi. Bakit? Nag-aalala ka ba? Tanong niya. Agad naman akong tumango. Ibig sabihin nun, gusto mo na rin ako? Napakagatlabi ako sa tanong niya. Sa tingin ko ay hinuhuli lang niya ako para mapaamin. Mahihintay mo pa ba ako? Sa halip ay tanong ko. Kumunot naman ang noo niya. Tila nagtatanong sa kulang kong tanong. Mahihintay mo ba ako hanggang sa maging okay ang annulment ko kay Lucas? Kagatlabing tanong ko sa kanya. Kinakabahan sa isasagot niya. You mean, maghihiwalay na kayo? Why? Bakit ang bilis? Nagtataka lang ako pero mas masayang nararamdaman ko. Pag-amin niya. Pareho naming hindi gusto ang kasal na naganap. Siguro nakatulong ka para magkaroon ako ng lakas ng loob para naman magdesisyon para sa sarili ko. Malalim akong bumuntong hininga matapos sabihin yon. Gusto kong malaman niya ang buhay ko, kung gaano kagulo, kung ano lang ako sa mga magulang ko kaya't ako nauwi sa pagpapakasal sa hindi ko naman mahal. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan pa rin siya at naiintindihan ko naman yon. Nagpakasal kami dahil gusto ng mga magulang namin. Gusto ng magulang ko sa kanya dahil mapera siya. Matutupad nila mga pangarap nilang luho kapag kinasal ako kay Lucas. At pumayag naman ang mga magulang ni Lucas sa ganung setup dahil gusto ko ng mga magulang niya para sa kanya. Para din mabigyan sila ng apo. Pagtatapat ko bago napalunok ng sariling laway habang inaalala ang mga nangyari noon. Matagal akong naging sunod-sunuran sa mga magulang ko. Para nila akong itinali sa leeg na kailangang sumunod sa kanila. Dahil kung hindi, hihilahin at hihigpitin nilang tali sa akin. Kaya gano'n na lang ako kadesperada nang humingi ng tulong sa iyo para matubos sila. Hindi lang dahil sa takot ako sa kanila. Kung hindi syempre nag-aalala rin ako para sa kanila. Hindi ko namalayan ang pagpatak ng mga luha ko. Naaalala ko noon sa tuwing hindi ko sila sinusunod ay sinasaktan nila ako ng pisikal. Lagi nila akong ginagamit para makuha ang personal nilang gusto. Kinabig ako ni Evan at niyakap. Nandito na ako. Hindi na ulit mangyayari yan sa'yo. Poprotektahan kita sa mga nananakit o mananakit pa sa'yo.
Isa pa, handa akong hintayin ka hanggang sa matapos ang annulment case mo. Lumuluha akong nagangat ng tingin sa kanya. Nakasalubong ko naman ang malamlam niyang mga mata na nakatitig sa akin. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? I told you, dahil mahal kita. Una pa lang kitang makita at makilala, iba na ang pakiramdam ko sa'yo, hanggang sa hindi ko na mawala sa isip ko. Now that I have a chance with you, hindi na kita bibitawan at pakakawalan pa. I'll protect and fight for you, my Clara. Senserong sabi niya, gamit ang seryoso at mahinang boses. Sana pala'y noon ko pa siya nakilala, pero alam kong lahat ng pangyayari sa buhay ay may dahilan. Nang makarecover na si Evan mula sa pagkaka-opera, ay pinayagan na rin siya ng doktor na lumabas ng ospital. Kasalukuyan kaming papauwi sa bahay niya nang may maalala ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sa ito na itatanong. Sino si Camille? At panay ang bisita sa iyo sa ospital? Kulang na lang ay lampungin ka sa harapan ko. Pigil ang inis kong sabi sa kanya. Kaibigan ko lang siya. Sagot ni Evan habang nagpipigil ng ngiti. Lihim naman akong napairap at tumahimik na lamang. Kung mahal pala niya ako, dapat ay layuan niya yun. Lalo pat ganun to umaktos sa kanya. Nang makarating kami sa bahay ay inalalayan ko pa siyang magpunta sa kwarto nito. Huwag ka munang magkikilos, sariwa pang tahi ng opera sa'yo. Bilin ko nang makarating kami sa kwarto niya. Walang mag-aalaga sa akin kaya't kailangan kong kumilos. Tila nag-uutos niyang sabi. Can you stay with me para naman may mag-alaga sa akin? Dito na muna ako habang hindi ka pa magaling. Tutal, ako naman ang may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. Palatak ko at pinaupo siya sa kama. Nanlaki ang mga mata ko nang marahan niya akong hilahin paupo sa kanyang kandungan. Evan, ano ba? Sita ko sa kanya. Inaalala ang kalagayan niya. Shh! Pigil niya sa akin bago hinawakan ang pisngi ko. Tumigil ka na ng kakasisi sa sarili mo. Mahinahong sabi niya bago pinaglandas ang daliri sa ibabang labi ko. I missed you, honey. Paus na boses niyang sabi. Alam ko ang tinutukoy niya. Napalunok ako bago umiling sa kanya. Hindi pa pwede. Hindi pa magaling ang tahi mo. Baka bumuka. Maghintay ka na lang muna. Okay, maghihintay ako. Bubuntisin na lang kita pagkatapos ng annulment nyo ng fake mong asawa. Ismig niyang sabi na ikinatawa ko. Hinuli ko ang panga niya bago siya siniil ng halik. Alam kong nabigla siya ngunit kalaunan ay tumugon rin. Ako na ang unang bumitaw ng mas pumailalim pa ang halik namin sa isa't isa. At nagsisimula ng maglikot ang kamay niya. Stop it! Baka kung saan pa mapunta. Si takot umalis sa kandungan niya at tumayo. Naging mabilis ang proseso ng annulment papers namin ni Lucas. Dahil na rin sa malakas ang koneksyon niya at may pera. Nang sa wakas ay dalaga na ulit ako, ay doon ko naramdaman ang kalayaan. Ngunit hindi yun nagtagal nang matanaw ko ang mga magulang ko. Anak! Boses ni Mama na ikinatigil ko nang tawagin niya ako. Kung pagagalitan niyo po ako dahil sa ginawa ko, ayos lang po. Pero sana hayaan niyo na rin po akong maging malaya sa inyo at gawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Buong buhay ko wala akong ibang ginawa kung hindi sundin kayo. Magalang kong sabi sa kanila bago sila tignan. Nagulat ako nang yakapin ako ni Mama. Patawarin mo kami ng papa mo, anak. Kung naging ganid at makasarili kami. Wala kaming ibang iniisip kung hindi ang pangsarili naming kagustuhan. Nakalimutan naming mga anak namin kayo. At mga magulang ninyo kami. Yung responsibilidad namin ay nawala ng saysay. Sana'y mapatawad mo kami, anak. Simula ngayon ay hahayaan ka na namin at hindi na namin pakikialaman ang pansariling buhay mo. Palagi kang mag-iingat, anak. Ito yung matagal ko nang hinihintay. Matagal ko nang hiling na sana ako naman. Hindi ako marunong magtanim ng sama ng loob. Kahit pag-gaano kabigat ang kasalanan na nagawa sa akin kaya pinatawad ko sila. Dahil sa kabila ng lahat ay mga magulang ko pa rin naman sila. Sa parking lot ng court hearing ay natanaw ko si Evan na prenteng nakasandal sa sarili nitong sasakyan at naghihintay sa akin. Ang sabi ko naman sa iyo, sumama ka na lang sa akin sa loob. Bungad ko sa kanya. Umiling naman to at sinalubong ako ng halik sa labi. No thanks.
Ayokong makitang ex-husband mo. Paismid niyang sabi bago hinapit ang bewang ko. Salamat sa paghihintay, Evan. Naamin ko lang sa sarili kong mahal kita nung sinalo mo ang bala na dapat para sa akin. Takot na takot ako baka mawala ka't iwan ako. Akala ko huli na, kaya't laking pasasalamat ko nung makaligtas ka. Nakangiting sabi ko sa kanya habang titig na titig sa mga mata niya. Are you going to confess to me now? Tanong niya. Mukha itong inosenteng bata na sabik at may gustong marinig. Mahina akong tumawa bago tumango. Oo, ikaw yata ang kasalanang nagawa ko na hindi ko pinagsisisihang nagawa. Ngayon hindi na ako nagtitiis at magtitimpi. Dahil malaya na ako. Malaya na rin kitang mahalin ng walang takot at pangamba. Akala ko, hindi na darating to. Na hindi ko na mararanasang mahalin. Pero salamat dahil dumating ka't pinaramdam sa akin kung anong tunay na pagmamahal. Kaya asahan mong pakamamahalin rin kita, Evan. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinapasaya ngayon, Clara. Akala ko, mamahalin lang kita ng walang kapalit. Pero higit pa rin ang isinukli mo sa akin. Pinataas mo palalo ang pangarap ko kasama ka. Ngayon gusto ko nang bumuo ng pamilyang kasama ka. Madamdaming sabi nito at niyakap ako na agad kong sinuklian. Mahal kita, Evan. Salamat sa paghihintay. Mahinang bulong ko sa kanya. Tanging halik lang sa labi ang tugon niya ngunit nasagot na nun ang sinabi ko dahil damang-dama ko kung gaano niya akong kamahal. Sa una, hindi ko maintindihan kung bakit may mga pangyayaring nangyayari sa buhay natin. Ngunit kalaunan, kapag natutunan nating intindihin ay malalaman natin ang tunay na dahilan. Natutunan ko sa buhay na kailangang magtiis at maghintay dahil darating at darating din ang tamang panahon para sa iyo. Wakas.